Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, mga kababayan. Pag-usapan na naman natin ang mga kasinungalingan, hypocrisy at korupsyon ng mga taksil at mapanupil na tao sa lipunan. Ang topic po natin ngayon ay itong bank account ni Duterte. Actually, 2016 pa 'to. Hindi na nabuksan. Ano bang plano dito? Madami na ditong actually nangyari sa ating bansa. Presidente si Duterte, busy yung kanyang anak. Hindi pa nabubuksan tong bank account niya. Na-involve na noon pa sa kung ano-anong drug money o illegal money. Hindi pa rin nabubuksan eh. Di ba? So, titingnan natin ngayon, ating uusisahin ulit kung bakit ba talagang dapat buksan na ito. At yung mga palusot ni na Duterte at Panelo, ating tingnan kung baka hindi ito napapanood ng mga DDS eh. Ating panoorin itong video na to. You don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Nag-sign siya ng waiver. Tandaan nyo nag-sign na siya. Kung ikaw palibasa may edad ka na May buwelta si Attorney Salvador Panelo sa pahayag ni Noli de Castro sa hindi pagpirma ng waiver ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maipakita ang kanyang bank account. Narito ang pahayag ni Panelo. Bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Sayang naman yung microphone. So, hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na pipirma siya ng waiver? Ano po ang sabi niyo sa comment ni Noli de Castro? Ano namang comment nitong pinaka-inutil na naging vice presidente ng bansa? Hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang pag-sign sa waiver. Sayang naman daw yung microphone na ibabato. Sira ka pala Oy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Nag-sign na daw ng waiver si Duterte. Kung ikaw palibasa may edad ka na hindi mo na naalala yung 2016 nung abogado ako sa kanya. May dala na nga akong waiver Hanggang ngayon, valid pa yung waiver na yun. Hanggat hindi niya tinatanggi. Binalidate niya na nga Pangalawa, kahit may waiver, kung joint account, kailangan yung kabiyak niya o si VP Sara kung ka-joint account niya o sino bang ka-joint account niya, may waiver din. Ayun. So, dalawa daw yung may-ari ng bank account na yun, Tatandaan nyo, dalawa yung may-ari ng bank account na gustong mabusisi. Di ba? Dalawa. Ang problema, pag hindi mo linya, Noli, tumahimik ka. Ayan, tumahimik. Pinatatahimik ni Sal Panelo, si Noli de Castro. And then, panoorin naman natin itong sumunod na video. Tandaan nyo, may waiver na daw si Duterte. Velasquez po ito. Yan. Right. Well, first of all, let's just put that issue of libel aside for a while, shall we? So let's talk about the accounts of Mayor Duterte. Yeah. Ordinary citizens, Attorney Sal, are actually asking, and I hope you indulge me on this, why would Mayor Duterte have denied the existence of the accounts in the first place, only now to say openly that yes, he has the accounts? What does that say about, his original denial of the accounts? He never denied that there was an account. He never denied. He never denied that. The problem actually, as I was explaining, I never denied. Meron talaga yung account, available talaga. in many interviews, Okay. is that Mr. Duterte is a Visayan. And as he expresses himself in Iabang English pa niya ng language, una. his thought process would from Visayan dialect to Filipino and then translate it to English. Somehow in the process, the thoughts that he expresses would be Yan basta inamin na ni Panelo na totoo yung bank account kasi nga
Nag-waiver na sila, nagpirma na ng waiver. Ha? Titingnan natin sa huli yan, ha, kung ano nangyari. Magandang umaga mga igan, muling tumanggi si Pangulong Duterte sa hamon. Tumanggi na naman siya. Tandaan nyo, ha, tumanggi, ha. Yan natin to. Sino ba to? Si ano yata to. Teka, hanapin natin yung usap dyan. Saan ba yun? Ito. Ang hinihingi namin mulat sa pool, walang ganong pera, whether at the inception, during, at the end. O so ano pa, di magiging irrelevant na yung mga transaction na sinasabi mo? Matanong ko lang po, attorney, ibinigyan na rin naman po kayo ng waiver. Ano po, ng SPA niya, Mayor Duterte. Bakit hindi na lang niya kasi siya na ang pumunta sa bangko, may history siya na magsiwala. Total, parang lumalabas din na open na ako Sige, silipin mo, ikaw na bahala, Attorney Panelo, para lang po mas mabilis at mas makita po ng tao yung sinseridad na talagang wala po siyang itinatago. Ito na, I'm sure mabibigat ang tanong ni Cheryl Cosing. My goodness, Cheryl. Bilang may-ari po ng account ay mas madali pong humingi ng history ng aking bank accounts at siwalat ko na lang sa publiko. Another my goodness, Cheryl. Okay, sige lang po. Okay, ako po ay nagtatanong bilang isang mamamayang Pilipino. Nung si Mayor Duterte ay nag-announce na magwe-waive siya ng kanyang karapatan sa protection ng batas, in effect sinasabi niyang, wala akong tinatago. Tingnan niyo ang aking waiver. Tingnan niyo ang aking deposito. So, it should erase all doubts as to whether or not he has that kind of amount as alleged by Mr. Trillanes. Hindi siya kailangan pumunta sapagkat unang-una, marami siyang kinakampanya, ilang araw na lang He cannot afford that. That is precisely why he asked his lawyer, and that's me, to go there in his behalf and issue the special power of attorney. Attorney Panelo, pupuntahan ko lamang po si Mr. Lazatin. Bilang director po, executive director po ng Transparency and Accountability Network, ano po ang reaction with what happened yesterday dahil nga po nagugulo na ang taong bayan dahil lang dito sa waiver at sa account nga po ni Mayor Duterte. Ano po, na SPA ang hawak nga po instead of a waiver? Sa akin kasi, simple lang yun sabi nga ni Mayor Duterte na doon sa first debate na sa publiko niya lahat ng mga accounts niya, lahat ng mga, he waives his rights, di ba? Ang nakita natin kahapon, itong hawak ni Attorney Panelo is a special power of attorney. Hindi naman nakalagay waiver Special power of attorney. Ito nga waiver makikita talaga yung special power of attorney kung pwede tayong gumawa ng isang analogy. Halimbawa, si Mayor Duterte may bahay. At sinasabi niya, at sasabihin niya, ay walang naman yung bahay ko, wala naman akong tinatago. So I will give you a special power of attorney to look at my kitchen. Hanggang kitchen lang. Hanggang kitchen Paano yung lang. rest of the house, di ba? So parang ganun yung special power of attorney. Di mapakala si Panelo. Ang sinasabi ni Attorney Panelo na waiver, hindi naman waiver yan Waiver is to the whole bank account, its history, everything. Kung lang tinatago, ano bang kinakatukan ni... Bakit nga ba hindi ba ipakita yung current deposit at yung mga nakaraang debit credit dun sa account? Kung paano ba labas-masok yung pera doon? Ba't ba takot na takot sila dyan? Ano ba nakakatakot? Hindi ko talaga lubos maisip itong style ni Panelo na nag-sign na nga ng waiver. Kaya lang, parang gusto mo lang makita yung current. Kung magkano lang ang balance doon. Hindi naman pwede yun. Di ba? Kalokohan yun. Paano mo matetrace nga yung mga activities ng bank account? Di ba? Malabo talaga itong si Panelo Baka naman, pwede Natatawa na lang ako. Natatawa na lang. Kasi di kayo pareho abogado kaya nga, exactly. Pero hindi ibig sabihin, wala kaming alam, di ba? Ito, mo, may dokumento. Ang dokumento, ito na nga yung waiver, nakatas dun sa SPA. Sinasabi rito, babasahin ko I hereby authorize the bank to disclose whatever information relative to my deposit account by virtue of this certification issued upon my request. I hereby waive my rights under the bank secrecy law and other applicable law. I hereby further release the bank
its director, officers, employees, or agents from whatever liability that may arise from such disclosure. Wow, ang ganda nung sinabi ni Duterte doon sa kanyang special power of attorney. Talagang binibigyan niya ng lahat ng kalayaan Then panoorin natin itong sumunod na video. Ano na pong desisyon niyo sa bank waiver? Pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may condition po, kailangan po. Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao yan. Makita ng tao yung ang bank account mo gusto makita. Yan ang pera ko. May yung inyo. Bakit ako lang? You know. Kitang-kita nyo kung paano lantarang umiwas. Lantaran na iniiwas niya. Gumagawa siya ng paraan para hindi nga mapokus sa kanya yung atensyon. At kundi, napakagaling nito sa ganun Yung siya yung may kasalanan, didikitan niya ng ibang issue. Didikitan niya ng ibang issue. Di ngayon nga naman, mangyayari, diversionary tactic ang talagang kalalabasan nung kanilang aksyon. Alam nyo, yung waiver na pinapakita ni Panelo kanina, yun nga yung waiver na dala niya nung nag-meet sila ni Trillanes. Diba? Yung dalawa nagkita doon sa bangko. Si Trillanes naman wala namang kailangang daling dokumento doon Yung kanya hamon lang. So si Panelo ang may dalang legal na dokumento doon. Kaya lang ang problema nga, hindi pa rin talaga mabubuksan yung bank account na yun at yung mga accounts na yun. Bakit ba? Kasi nga joint account. Dalawa yung may-ari. So dapat dalawa yung authority na dala-dala ni Panelo. Alam na alam ni Panelo na yun ay joint account. Alam na alam ni Panelo, mas alam na alam ni Duterte na yun ay joint account. Bakit yung kay sign lang ni Duterte ang dala niya? Nung nagpunta sila sa bangko, at si Trillanes ay naghihintay doon, siguro nag-usap sila kung ano mang requirements, bakit hindi sila nagkaroon ulit ng ano ba yan, joint account, kailangan ba namin yung pirma ng isang tao? Hindi naman napirma si Sara. Hindi din napirma yung asawa ni Duterte na si Hanilet. Di lumalabas nga ngayon, paraan nila na ipinapakita lang sa tao na gumawa sila ng waiver. Isisiksik lang doon sa isip ng mga DDS na mayroong waiver si Duterte. Pero dalawa dapat yung waiver. Dalawa dapat yung waiver para talagang mabuksan na. 9 na taon na. Kung meron talagang yung waiver na yan ay acceptable, meron ng dokumento si Trillanes. Napahiya na dapat si Trillanes ngayon. Napahiya na dapat siya. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa siyang dokumento. Hindi nyo pa siya mapahiya. Kayo pa yung lumalabas na talagang may pandarayang ginagawa, may tinatago. Meron kayong nililihim dyan na bilyong-bilyong pera. So talaga, hinala talaga. Dahil unang-una nga, hindi nga pa buksan. Diba? Nagsasabi sila, itong si Duterte, although wala naman siya nilalabag na batas na doon sa sinabi niyang hindi niya bubuksan. But may ginawa siyang kabobohan, kalolokohan na alam niyo yun, yung parang collective accountability. Magsasama siya ng congressman o kung sino man yung pipiliin daw niya dun sa loob. Buksan din yung bank account. Kaya lang, wala naman charges dun sa mga yun. Sa kanya may charges. Diba? So, talagang magaling sa sa manipulation tong ungas na to. Tuwan-tuwa naman yung mga DDS sa pandaraya. Diba? Hindi nila mapakita na transparent yung presidente nila o may integrity. Kasi hindi. Diba? Pipirma, hindi. Ang pandaraya pa, alam na may dala daw silang waiver. Dalawa nga kailangang waiver. Dapat yun ay bukas na.
Oh, ay kung si Hanelet ay sumulat na, si BP Sara ay sumulat na, di tapos na yan ng 2016. Ay hanggang ngayon hindi pa tapos eh. So ano talaga itong mga to? Merong itinatago talagang sa illegal na pera o drug money, 'di ba? At hindi nila kayang maipaliwanag 'yon once na mabuksan 'yon. Alam ni Duterte 'yon, 'di ba? Matalino yung unggoy na 'yan eh. Ay isipin niya mapapagaya siya kay Corona na hindi maipaliwanag kung saan galing 'yon. Oh, malamang pagka nabuksan yung account niya, then yung bank account number is mabubuksan din dapat talaga yun. Diba? Ay ngayon makikita na kung kaninong mga pera ang nagpapadala, diba? Nagbibigay doon, nagpupundo doon. Oh. Kaya ingat tayo sa manipulation nitong si Duterte. Kaya kayong mga DDS husay-husayin nyo ang pag-aaral dyan sa Tatay Digong nyo kasi napakatinding sinungaling na tao yan. Diba? Oo, hindi. Sa Kongreso, hinahamon na siya ng pipirma ba kayo, Mr. President? Abay, kaya namin gawin yung waiver ngayon. Bukas daw, pipirma. Sabi niya, bukas pipirma. Kahit ngayon. Sabi niya, nangyari ba yon? Hindi nangyari yon. Diba? Iniwasan na niya. Talaga. Kitang-kita mo sa pagmumukha, nakakaasar. Kaya nakita niyo pagmumukha ng tao ngayon, mandaraya. Mga DDS, paniwalang paniwala. Kung talagang tapat yan, tapat yan sa bayan, malinis ang konsensya niyan. Malinis yung perang napasok doon sa bank account. Napakagaan noon buksan. Napakagaan. Diba? Ay kung isang account lang naman yung hinihiling ni Trillanes, wala namang dapat ng mahabang usap doon. Wala na. Tapos na dapat yun. Si Trillanes dapat ay napahiya na. 2024 nag-hearing hanggang ngayon wala pang aksyon si Duterte do sa kanyang bank account. So talagang itong si Pusherte na to, meron niyang drug money talaga na pumapasok doon. May drug money yan, most probably. Diba? Nga lang talaga dalang-dala yung tao sa kanyang mga manipulation tactics, diba? Yung mga diversion, yung kanyang mga drama, at yung susulsulan pa yan ng mga paliwanag ni Panelo na pulpul. Diba? Puro pandaraya, puro panglilihis, mga tagilid na paliwanag. Aba, dapat talaga makulong na to Diba? Nang masampulan siya nung kanyang mga pinanggagawang pandaraya. Diba? Busy na nga yung anak niya. Kung tutusin, malakas pa rin ang bakar niya. Ba't hindi niya mabuksan? Diba? Ba't hindi niya mabuksan yung bank account? Halata mo talagang ito ay may sikreto. May madilim na sekreto yung bank account na yun. Diba? Isa lang naman ang hinihiling ni Trillanes Dapat nasupalpal na ng 2016 pa si Trillanes. Butata na yan. Ano na yan? Hindi na yan mag-a-appear sa lahat ng social media kasi wala nang mukhang maipapakita si Trillanes. Wala na. Kaya lang, sino ngayon ang napakakapal ng mukha? Itong si Duterte. Diba? Hindi naman nila napapahiya si Trillanes Sa mga DDS, sa utak nila, si Trillanes yung mas nakakahiya. Mas nakakahiya itong presidente nyo. Kasi simple-simple bubuksan lang yung bank account. Hahanap pa siya ngayon ng makakaakibat do sa kanyang kaso. Hahanap siya ng isang mapapagbuntunan ng tao na parang isiniship niya yung blame. Itong mga congressman naman, hindi rin nagpapabukas ng bank account to Ay wala naman silang kaso
ito lumalabas talaga, unggoy ang ugali nito. 'Di ba? Mahusay sa pandaraya, 'di ba? Mahusay sa panglilihis, 'di ba? Sa Lisi King, Budol King. Oh, pagmumukha, nakakasarap pagmumukha. Halata mo talagang isang taong alam mo 'yun, tahimik pero talagang madaming kalokohan. 'Di ba? Madaming kalokohan. May kilala akong taong ganyan. Ganyan magsalita, napaka walang hiya. 'Di ba? Katulad ng yan taong yan. 'Di ba? Kaya mag-ingat tayo na baka tayo ay madala na naman, 'di ba? Baka makapang-uto na naman ngayong eleksyon at mabudol na naman yung madaming tao. Talagang yan, yung pagsasalita niya akala mo nakakaawa siya. 'Di ba? Akala mo honest na honest, sincere na tao. Akala mo talaga ka-level natin na hindi ka-level natin 'yan. Yan? Talagang yan ay madaming tinatagong madidilim na lihim. 'Di ba? Wala yang integridad. Napakadami ng iniwasan na niya na mga dapat napakadaling gawin ng mga tanong, ng mga hamon sa kanya, pero wala. 'Di ba? Siya nga mismo nanggagaling na sa salita niya Magre-resign siya pagka hindi naging tagumpay yung 6 months drug war niya. Nangyari ba yun? Ay hindi nangyari yun sinungaling yan 'Di ba? Manloloko yan Kaya dapat talaga mabuksan na, matuloy na tong impeachment and then makita nang mapahiya yung sina BBM, mapahiya yung mga loyalista. And then magkatapatan na kung sino ang nanloloko ng tao. Ito, ewan ko ba mga utak ng supporter dito. Madami talagang para tong si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Nakaka-hypnotize pagdating dun sa kanyang mga pananalita yung kanyang bakwit na pananalita na hindi siya makapagtagalog tapos parang boses matanda na may ermitanyong alam mo may wisdom, wala naman. Kaya mag-iingat tayo dito, ganyan ang mga budol. 'Di ba? Mamatanda o medyo bata-bata sa kanya, napakagaling magsalita ng budol, mga mangbubudol. Ingat tayo diyan sa mga manipulative actions niyan. Sinasabi niyan, yung mga paraan niyan sa panglilihis, 'di ba? Napakagaling siya yung na-involve sa drugs, Ang ginagawa niya para alam siguro niya na pagpasok ni BBM, mapapalta ng PNP chief, mapapalta ng Justice Secretary, alam niya na merong mangyayari sa kanya. Ano ang ginawa niya? Yung atensyon ng droga, ibinuhos niya kay BBM na tinatawag niya ngayong bangag. Siya yun. Siya naman talaga dapat ang related sa drugs. Kasi unang-una, wala naman tayong nabalitaang kaso kay BBM na na-involve siya in any way. 'Di ba? In any sort. Sa droga. Wala. Sino na-involve sa droga sa family niya? Alam na naman siguro ninyo yun. 'Di ba? Yun ngang si nung nandun nga sa Senate hearing yung si Colonel Asierto, hinahanap niya. Hinahanap niya. Kasi may masama sigurong balak. Ilang beses niya tinanong yung si Congressman Tevez, asan siya? Sabi niya ganon. Hindi po natin alam kung nasan siya. Akala ko, alam mo kung nasan siya. Asan ba siya? Hindi po natin alam. Sumagot ulit si Congressman Tevez. Hinahanap niya. Kasi si Colonel Asierto, siya yung nag-report na involved yung kamag-anakan nito ni Digong. Kaya galit na galit yan. Doon siya na-link. Kaya Michael Uy. Diba?
Oh, yung mga Chinese syndicates na nababalitaan sa Davao. Oh, drug related, yung mall doon. Ang galing nito eh. Ang galing nitong manglihis. Ang galing nitong magkapit na siya yung gumagawa, inaano sa iba. Tuwan-tuwa naman yung mga DDS. Di ba? Hindi nila makita yung kalokohan nito. Ewan ko pa, bulag na bulag sila dun eh. Diba? Parang yung mga tagasunod ni Pastor, alam nyo yun, yung anak daw ng Diyos na tumatae naman siya. Oh. Diba? Paano nangyari yun? Kaya itong dalawang to, itong si Kubuloy, ito nga si Digong, ano yan, tandem yan sa panluloko. Ha? Tandem yan. Kung ano yung technique ni Kibuloy, ano yun, nahahawa dito kay sa mga supporters ni Duterte. Kulto na. Diba? Kulto na. Dalawa na ang kulto sa Davao. Itong kulto Duterte, kulto Kibuloy. So ayan, padami ng mga loko-lokong tao dito sa Pilipinas at tanggalin na natin yung mga loko-lokong leader na namumuno dito sa atin. Wag na kayong boboto ng mga loko-loko. Pambihira naman, no? Tama na. Mag-isip naman tayo ng maayos-ayos, yung bumoto tayo ng balitang yung walang nabalitang pangit. 'Di ba? Ito siya na mismo sa kanya na nanggagaling yung mga masasamang ginawa niya. Tapos sabihin pa natin, jokes lang 'yun. Ano pa? Ito ang problema eh. Paano ba natin malalaman ang totoo kung yun ay joke o totoong krimen? Diba? Kung nag-joke siya sa totoong krimen, dinitreat niya yun as joke. Aba, hindi na natin alam kung ano ang joke at krimen. Kasi parang iisa lang eh. Yung mga pagpatay nila ng tao, parang joke lang. Ano ba yun? Kung may pulis na nagsasalating, papatayin ko yun. Baka i-demanda yun ng i-demanda yun ng taong tinuturo ng pulis, yung target ng pulis. Ito, 15 senador eh. Dapat kasuhan ng 15 senador, itong si Duterte. Para talagang mabigat ang kaso. Di ba? Para mabigat ang kaso. Wala eh. Talagang hindi nga ito makasuhan. Unang-una nga. May mga pa rin, may mga nagwewe pa rin na mga leader dito sa atin eh. Alam mo yung mga leader na nabudol pa rin ito na nandun pa rin yung sinasabing ano bang tawag doon, yung dark magic. Malamang meron tong gayuma eh. Meron tong anting na kung ano eh. 'Di ba? Mukhang mukhang tawag dito. Mukhang galing sa punso mukha nito si Duterte. Malamang may anting to eh. Meron tong bertud na magaling mangbudol. So yan po, iwasan na natin yung leader na yan na talagang sari-sari ang mangyayari sa atin na kalokohang, alam nyo yun, hindi makakatulong sa Pilipino yung mga ganyang mga leader. Di ba? Hindi lang dito sa bansa natin, pati sa ibang bansa. Ayan na, pinakita ko lang sa inyo na yung bank account yan dapat mabuksan na at na magkaalaman na, magpahiya na. Wala nang kalaban, wala nang oposisyon. Basta ipakita yung bank account. At pagka yun ay napakita, di tapos ang ating problema. May mga taong mapapahiya. May mga taong hindi na yan sigurado magpapakita ng mukha kasi sa sobrang kahihiyan. Diba? Sa sobrang kahihiyan na yung palang akusasyon nila ay mali. Isa na dyan si Trillanes. Diba? Tayo magbago na. Ano na tong taong to? Iwasan na yan. Wala tayong mapapala dyan sa taong yan. Kung makikita mo naman yung Davao, napakadami pa din dong squatter. Diba? Sa gilid nung Davao River. Hindi naman talaga maunlad ang Davao. Yung upper side ng Davao, puro mga hasyendero dun.
lalawak ng lupa ng asyendero doon. Oh. Yun lang po. Maraming salamat at konting opinion lang po ito. O opinionan lang tayo. Yan yung mga saloobin natin. Walang samaan ng loob. Doon lang po tayo sa reasonableng katuwiran. Oh, na talagang nakakapagbunga na nga ng inis sa nangyayari dito sa bansa natin. Oh, maraming salamat po at sana po lumandas tayo doon sa tamang pag-iisip. Maraming